Good morning, church! Palakpakan po natin si Lord ng mas malakas at sumigaw ng malakas na hallelujah! Yung sigaw ng matagumpay, masaya at pinagpala. At can you say, I love you, Jesus! I love you, Holy Spirit! I love you, Abba Father! Amen. Si Bishop Ted po, Apostle Ted at Reverend Lily Malangin ay nasa Washington na po ngayon. At kanina nag-message po sila. Kanina ay nasa isang church po sila. At nag-conduct po sila ng service doon. At bukas, another service na naman po. At next week po, nandito na po sila kasama natin. Amen. Hallelujah. Sabi mo sa tayo mo, you are blessed today. Let's open up our Bible sa John chapter 14, verse 23. Buksan po natin ating mga Bibles. Kung meron po kayong mga Biblia, at meron kayong mga Bibles sa inyong mga cellphone, app, buksan po natin ang mga Bibles sa John 14:23. John 14:23. Say yes, say amen pag nandyan na po kayo. Alright, basahin po natin sabay-sabay na malakas, with conviction, with feelings. 1, 2, 3, go. Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. May God bless upon the reading of His word today. Kayo po yung makakaupo na. Enjoy the presence of the Lord. Salamat po sa ating worship team. Sabihin mo sa katayo mo, nagbabasa ka pa ba ng Bible? Sino po dito sa ating umaga, nasa ating lugar na ito, ngayong umaga, nagbasa ng Bible or kagabi bago pumunta sa lugar na ito? Amen? Pagkagising sa umaga, bago matulog, sabihin mo sa katayo mo, ikaw yon. Amen. Hallelujah. So ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito ay spiritual discipline, abiding in the Word. Sabihin mo sa katayo mo, I love the Word of God. Kausapin niyo nga po ulit yung katabi mo, sabihin mo po, do you love the Word of God? Ano po ang sagot? Amen. Sabi po sa binasa natin, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him. As a disciple po ni Jesus Christ, kailangan po natin ng spiritual discipline. Ano po ba ibig sabihin ng spiritual discipline? Sabi mo sa atin, alam mo ba ang ibig sabihin ng spiritual discipline? Ang spiritual discipline po pala ay hindi lamang parang habit or ritual or tradition na ginagawa. Ang spiritual discipline po ay isang paggawa o pag-alaala na tayo ay Kristiyano, binago ng Diyos, minahal ng Diyos. At dahil po sa pagmamahal natin sa Panginoon, gagawin po natin itong bagay na ito. Yung spiritual discipline. Ano po ba yon? Hindi lang po isang bagay po pala yon. Ang spiritual discipline po ay isang paraan kung paano ka nagbabasa ng Bible pagising sa umaga o bago matulog, because sabi ng salita ng Diyos, meditate the Word of God day and night. Yung spiritual discipline, ito rin po pala yung kapag ikaw ay nananalangin, hindi lamang kapag may problema, hindi lamang kapag kakain, kundi every time na meron kang revelation at maiisip mo na gusto kong kausapin ng Panginoon at gusto mong kausapin ng Panginoon, ikaw ay mananalangin sa Panginoon. Ito rin po yung pag-attend ng church, pag-aaral ng salita ng Diyos. Marami pong iba't ibang klase ng spiritual discipline. At isa po dito, bibigyan din po natin yung salita ng Diyos. Sabihin mo sa katayo mo, yung salita ng Diyos. Ito po yung practice natin to help us grow in our relationship with our Lord Jesus Christ at maging katulad po ng Panginoon. Hindi po to yung
earning salvation. Kapag ginawa mo to, maliligtas ka. Hindi. Kapag ginawa mo ito yung magbibigay sa iyo ng mas malalim pang pagmamahal sa Panginoon. At ano pa po yun? It is our loving response to the grace that we have already received. Dahil ikaw ay pinatawad ng Diyos, ikaw ay niligtas, ang Diyos ang ayong Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Dahil sa pagmamahal mo sa Panginoon, ito ay gagawin mo. Ayun po pala yung spiritual discipline. Pero bago po yan, pwede po tayo lahat yumuko at pumikit. Father God, we thank you, Lord, dahil alam po namin sa oras na ito kami ay makakapag-aral ng iyong salita. At sa amin po pag-aaral ng iyong salita, dalangin po namin, Panginoong Jesus, na ikaw ay mangusap sa bawat Kristiyano, sa bawat GCDD member, family, leader na nandito sa lugar na ito. At dalangin po namin, Panginoong Jesus, we want your presence to be here in this place. And Lord Jesus, we let loose the power, the anointing of the Holy Spirit sa lugar na ito. And we arrest any spirit that is not from you right now in this place. We cancel all the curses, all the distractions sa aming pakikinig sa iyong salita sa oras na ito. At gayon din po sa lahat na nanonood online, we pray, O God, we believe, O God, tatagos ang iyong anointing, ang iyong presensya sa kanilang mga screens sa oras na ito. Father God, katagpuin mo po lahat ng aming mga panalangin sa oras na ito. At Lord, habang kami nag-aaral, nagbabasa at nakikinig ng iyong salita, ang lahat ng kulang sa amin, ikaw ang magpupuno sa oras nito. Lord, hide your servant behind your cross and let your glory shine alone in this place. Thank you, Lord, for the love, joy, and peace in our hearts. This is our prayer, and everyone say, Amen and Amen. Malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Sa ating po pag-aaralan, sabi po, isang paraan lamang po para maging maayos ang buhay natin at maging successful at blessed. Ito po ay magkaroon po tayo ng spiritual discipline. Everyone say spiritual discipline. At isa daw po sa mga napaka-importanting spiritual discipline na ang bawat Kristiyano na kailangan nilang matutunan ay ang pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Kagaya po kanina, marami po nakita natin, mga kabataan at mga leaders po natin, hindi lang mo kabataan, ang nag-aral at patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil alam po na natin, sa oras po na ito, sa panahon ngayon, marami pong gustong maging spiritually strong o lumalim sa salita ng Diyos. Pero ayaw naman po nila maglaan ng oras sa Bible, sa salita ng Diyos. Gusto po natin na maraming blessing, di ba? We ask for the Lord to bless us, to provide our needs. Pero hindi po natin binubuksan ang source ng blessing kung paano natin makakamit at matatanggap ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo at buhay ko. Marami din po dito gusto natin ang guidance at gusto natin lagi tayong ma-instruct ng banal na Espiritu. Pero hindi po natin nababasa ang instruction or manual ng buhay. Ito po yung salita ng Diyos. Pwede po bang kunin natin ating mga Bible at sabihin natin, let's all declare, I love the Word of God. Sabihin mo sa katabi mo, I really, really love the Word of God. Amen. Sa panahon ngayon, konti lamang o konti na lang nagdadala ng hardbound or printed Bible. Kasi nasa inyong mga gadgets na cellphone. There's no problem with that. Pero kung gusto mo po na walang distraction habang nag-aaral ng salita ng Diyos, sabi nga po ng ating apostle, lagi tayong magbasa sa printed Bible para wala kang nakikitang screen. Amen. Amen po ba? At tandaan po natin, hindi po natin kayang mamuhay ng matagumpay sa mundong ito kung wala po tayong spiritual discipline. Everyone say once again, spiritual discipline. Amen? Lalong-lalo na po ngayon, ang mundo po natin puno ng opinions, fake news,
Sa social media, marami nagsashare ng Word of God. Pero tama kaya yon? Or sariling revelation o sariling interpretation na lamang po nila yung sinasabi? Marami pong ideolohiya na sinasabi at kumakalat po ngayon. Pero ang tanong po sa atin, sa bawat isa na nandito, ang tanong po natin ay, ano ang nag-i-influence o nag-i-impluwensya sa isip mo sa oras na ito? Yung nabasa mo ba kaninang umaga, sa Facebook ka ba nag-devotion? Sabi ni pastor dun sa Facebook niya. Sabi ng, Bulacan, sabi sa YouTube, ganito, TikTok po ba? Or yung kaibigan mo ba? O kung sino man tao? O dapat ang salita ng Diyos? Siguro po marahil mas maganda po, ang nag-i-impluwensya dapat sa atin ngayon ay yung salita ng Diyos. Amen. Amen? Hallelujah! Last time po pinag-usapan po natin yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Last week po pinag-usapan natin na ang Panginoong Jesus, the Holy Spirit, ay kayang pagalingin lahat ng ating mga sakit karamdaman. Amen? At mas maganda siguro po ngayon, hindi lamang nakatuon tayo sa kapangyarihan, sa pagpapagaling, sa pagpapala. Dapat bigyan tuon din natin yung salita mismo ng Diyos na buhay, na nangungusap at kumikilos at nagbabago ng tao sa oras na ito. Amen? Jesus is the same yesterday, today, and forever. Sabi po ng Diyos sa kanyang salita. Ang kanyang salita ay hindi lumilipas. Amen? Heaven and earth shall pass away, but His word will not pass away. Amen? Magunaw man ang mundo, lumindol man, tumanda ka man, or magbukang bata ka man, yumaman ka at pagpalain, pinagaling ka sa sakit, ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. Ang lahat ng pinangako ng Diyos sa kanyang salita ay totoo. Amen? Ang Diyos ba ay nagkakamali? Hindi. Ang Diyos ba ay nanghuhula? Hindi rin. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at totoo. Kung totoo ang pangako ng Diyos at salita ng Diyos sa buhay mo, pumulakpak ka ng malakas. Kung mahal mo ang Diyos, sumigaw ng malakas na hallelujah! Ang salita daw po ng Diyos, the Word of God is the means of abiding in Christ. Paano kaya tayo magiging close sa ating Panginoon? Sabihin mo sa katabi mo, close ba tayo? Close po ba kayo ng katabi mo? Amen? Pag sinabing close, hindi sabihin nun sarado yung communication niya. Pag sinabing close kayo, lahat ng isip, pinag-iisip, lahat ng damdamin, pag close kayo ng isang tao, nasasabi mo. Tama po ba? Sino dito sa ating kalagitnaan po ang gusto maging mas malapit sa Panginoong Jesus? Magsabi ng amen. Pwede bang iwagay-iwa yung kamay? Amen? Amen. Dahil malamig, iwagay mo ng todo. Amen. Ang pamaraan daw po para maging close ikaw sa banal na Espiritu, sa Holy Spirit, kay Jesus Christ, sa ating Abba Father, ay through the Word of God. Sabi po sa kanyang salita, God has given Jesus the name which is above every name. Everyone say Jesus. Everyone say, Lord Jesus. Let's say it again, Lord Jesus Christ. Alam niyo po ba yung salitang Jesus? When we say Jesus Christ, every knee should bow and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. Amen? Pag sinasambit mo ang salitang Jesus, every circumstances, every situation ng buhay mo, pag binanggit mo yung salitang Jesus Christ, merong kakaibang nangyayari at merong pagbabago nangyayari. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa katabi mo, say Jesus. Alam niyo po, isang tao na hindi mabanggit, di ba pag dinideliverance, sinasabi mo, in the name of Jesus, lahat ng karga, lahat ng demonyo, lahat ng hindi sa Diyos, labas. And then how we could gauge yung person na yon na deliver na? Can you say Jesus? Can you say Jesus is my Lord and Savior? Pag hindi mabanggit,
Ay, meron pa, meron pa. Hallelujah. Sabihin mo sa sarili mo, say Jesus. Pag nahihiyang banggitin, may pumipigil. Sabihin mo sa sarili mo, may pumipigil ba? Sabihin mo sa katabi mo, say Jesus. Amen. When we speak the name of Jesus, there's power in the name of Jesus. Kagaya sa kinanta natin, amen? What a powerful name it is. Hallelujah. Yet, sabi po sa Psalms 138 verse 2, God has magnified His word above His name. Ano po ibig sabihin nun? Ang Diyos daw po, God has given His word the highest place. Nilagay niya ang kanyang salita sa pinakataas na posisyon. So ikaw at ako, ganun din dapat natin ilagay yung salita ng Diyos sa buhay natin. It is our priority. Hello, andyan pa po ba kayo? Ibig sabihin, ano po ibig sabihin na para maintindihan nating mabuti? Kung gaano kataas ang pangalan ni Jesus, ganun din po dapat kataas ang pagpapahalaga mo, nating lahat, sa salita ng Diyos. Kung mahal po natin si Jesus, dapat mahal din po natin ang kanyang salita. Hello? Hello? Sabihin natin, ay matanda na ako. Antukin na ako. Malabo mata ko. Siguro, makikinig na lang. Yes, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. But, we should still what? Study. Read the Word of God. Amen? Kung Facebook mga nakapag-Facebook ka pa, walang masama mag-social media. Pero yung mas maraming oras yung pag-social media mo sa pagbabasa ng salita ng Diyos, ay may problema po tayo dyan. We need to address it. Ano po yun? Dahil po ang salita ng Diyos, sabi po dito, ready na po ba kayo? Ang Word of God po pala, bakit mahalaga ang Word of God? Bakit kahit matanda ka na, kahit ngayon inaantok ka, tapikin mo yung katabi mo, sabi mo sa mo, hindi ikaw yun. Malamig lang, amen? Pinalamig lang ng Diyos para ma-experience natin, para pag may bago na tayong mga aircon, tsaka nasa favor na tayo, malamig na, amen? Sanay ka ng malamig, kahit malamig, hindi ka antokin. Amen? Amen? Bakit po mahalaga mag-aral ng salita ng Diyos? Bakit kailangan magpunta pa sa church? Pwede mo mag-online. Hello? Bakit kailangan mag-aral? Lumalim sa salita ng Diyos. The Word of God is, sabi po dito, the lamp to our feet and light to our path. Everyone say, lamp to our feet and light to our path. Sabi po yan sa Psalms 119 verse 105. Ito daw po ay ilaw, lampara sa ating mga paa at ilaw sa ating mga daraanan. Sino po dito merong night vision kahit brown out? Kapag walang kuryente nakakakita sa gabi, malamang wala naman po. Amen. Di ba pag nawala po ang ilaw, ano mangyayari? Hindi mo makikita yung dadaaran mo. Hindi mo makikita yung kung nasaan yung pupuntahan mo, yung kwarto mo, yung restroom, yung sala, yung nasa bahay ka. Or kung ikaw ay nagdadrive, wala kang ilaw, hindi mo makikita yung daraanan mo. At sabi po ito, ang salita po ng Diyos ay lamp to our feet and light to our path. Kung madilim po ang ating buhay, kung meron man kadiliman, tinan mo yung katabi mo kung nagliliwanag ba yan o nagdidilim. Sabi mo sa atin mo, nagliliwanag ang iyong muka. Because of the glory of God. Amen. Because of the Word of God. Hallelujah. Kapag ka merong parte ng buhay mo ang nagdidilim, ano po kailangan mo? You need the Word of God. Kapag hindi mo alam ang next step, kapag hindi po natin alam ang dapat maramdaman sa isang sitwasyon, hindi feelings ang kailangan mo. You don't need feelings. Ang kailangan mo ay Word of God. Amen? Kasi ang puso, our hearts are very deceitful. Pwedeng mali ang feelings mo, pwedeng mali ang sitwasyon mo o response mo sa isang sitwasyon.
Pero ang salita ng Diyos, hindi kailanman nakabase sa feelings. Amen. Amen. It is the truth. Sabi po ni Benny Hinn, kilala niyo po ba si Benny Hinn? So nanonood po, ako ay lumaki sa panonood po dahil si Bishop ay nanonood ng mga revivalists nung mga 90s. So lumaki din po ako doon, lagi akong nakikita. At one day, sabi po ni Benny Hinn, di ba alam naman po natin, anointing makes the difference, but the anointing will not sustain you. The only thing that could sustain you is the Word of God. Kesa ikaw ay anointed, preacher, minister, mother, father, you're a son, you're a daughter, you're anointed, you are blessed. The anointing itself will not sustain you. But the only thing that could sustain you, it is the Word of God. Laging babalik sa salita ng Diyos. Amen. Sabi po sa Bible, sa mga susunod na panahon, maraming madideceive, even the elect, even mga pastor, mga church. Pero saan po tayo dapat laging bumase? Sa salita ng Diyos. Amen? Pag may problema ka, sabi po doon, the Word of God is lamp to our feet and light to our path. Hindi naman po pinangako ng Diyos na ipakita niya ang buong solusyon at future mo. Ano po pinangako ng Lord? Ang ipinangako po niya ay yung bibigyan ka ng ilaw sa susunod mong hakbang kung ano ang gagawin mo. Sa nanay mo, sa tatay mo, sa mga anak dito, sa mga magulang. Kung ano gagawin mo sa mga anak mo. Makulit ba? Matigas ang ulo? Pasaway? Ayaw umaten? Ayaw magbasa ng Bible? Ang bibigay sa iyo ng Diyos ay yung ilaw kung anong hakbang ang gagawin po natin. And everyone say, Amen. Ano pa po ang Word of God? It is like a fire. Everyone say, fire. Apoy. Sabi po sa Jeremiah 23:29, it keeps our zeal for God burning. Sabi po dito, is not my word like a fire, says the Lord, and like a hammer that breaks the rock in pieces. Yung apoy na para lalo kang magliyab sa paglilingkod at pagmamahal sa Panginoon. Kapag nanlalamig ka spiritually, darating at darating po sa buhay ng isang Kristiyano, merong parte sa kanyang buhay, sa kanyang journey, na medyo siya ay manlalamig, medyo manghihina. Pero ano ang magpapalakas muli doon sa katabi mo? Sabihin mo sa katabi mo, it is the Word of God. Ano yung magbibigay apoy ulit sa paglilingkod? Na dati ikaw ay naglingkod ng lingkod, ngayon ang dami mong nakikita sa church, ang dami mong napapansin na hindi maganda. Don't look sa mga tao sa simbahan. Don't look sa leader mo o sa pastor mo. Don't look after dun sa estado ng buhay mo. Look after Jesus. Amen. Amen. Sa kanyang salita. Sabi po sa sa Book of John, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Andyan pa po ba kayo? Kapag nanlalamig ka at medyo naninimbang ka, ay mas okay siguro sa ibang simbahan. Mas okay siguro yung pastor ang galing mag-preach. Go back to the Word of God. Hindi, ang kailangan nyo po ay hindi entertainment. Hindi natin po kailangan ng entertainment. Yes, it is good to have lights, sounds, good praise and worship, anointed preacher, a good church. Pero at the end of the day, ang kailangan po natin ay salita ng Diyos. And everyone say, Amen. Lahat ng pangako ng Diyos nasa kanyang salita. Amen. Kapag nagdududa ka, kapag nanlalamig ka, nasa sayo yun kung paano ka lalalim sa Panginoon. Hallelujah! Hindi hadlang ang edad, estado ng buhay, pinag-aralan, kasarian man yan, hallelujah, or kung ano man ang pinagdadaanan mo, sa paglalim sa salita ng Diyos. Nasa sayo yan, nasa sa atin po yan. Ano pa po? It is like a hammer.
It breaks every problem in our lives. Same verse, Jeremiah 23, verse 29. May matigas ba na bahagi ng buhay mo na hindi kayang basagin ng salita ng Diyos? Wala po. Kahit ang pride, kahit ang unforgiveness, ang addiction, ang kasalanan, ang Word of God po ay parang hammer. Kaya sabihin sa makati mo, pag matigas ang ulo mo, alam mo na. Amen? Kayang basagin ng Diyos yung katigasan ng ulo, yung kakulitan. Amen? Amen? Yung kasalanan. Binabasag po nito ang anumang hindi kalooban ng Diyos. Pwede pong palakpakan natin ang lahat ng handang tumanggap ng salita ng Diyos. Yung malakas sa palakpak para po sa Panginoon. Amen. The more nagbabasa ka ng salita ng Diyos, nawawala yung matitigas na bagay na nagbablock sa pagpapala mo, sa pangako ng Diyos, at sa lahat ng pwede mong maranasan, yung potential po natin, ay aalisin yon ng salita ng Diyos. Ano pa po ang kayang ibigay ng salita ng Diyos? Healing and health to our bodies. Sino po dito gusto na 100% gumaling sa sakit at karamdaman na naranasan sa kanyang katawan? Amen? Sabi mo sa kanila mo, papagalingin ka ng Diyos. Sige, kausapin mo yung katabi mo sa mo, papagalingin ka ng Diyos sa oras na ito. Amen? Healing and health to our bodies. It also brings soundness to our minds. Ikaw ba ay hindi makatulog? Tingnan niyo po, di ba lagi nating sinasabi, pag yung mga taong hindi nakakatulog, ang advice po natin, di ba, magbasa ng Bible? Kasi pag basa ng Bible, bubuksan pa lamang. Tulog na. Tingnan mo yung katabi mo ngayon. Nag-aaral tayo ng Bible. Hallelujah. Very powerful. Amen? Sinasabi siguro ng katabi mo, bakit? It is the peace and sound mind. Church, it is the time to learn and study and meditate the Word of God. Amen? Sa gabi, pag hindi po kayo makatulog, siguraduhin nyo po, pag nagbasa ka ng Bible, sigurado, pagkatapos mong magbasa ng Bible, mahimbing ang tulog mo. Amen? Kasi it gives you peace of mind, sound mind. Marami kang alalahin para kinabukasan. Di ba sabi ng Bible, do not worry about tomorrow. Amen? Yung pag-worry mo, sabi mo sa katabi mo, lahat ng worries mo, mawawala kapag nagbasa ka ng salita ng Diyos. Kaya ka pala maraming intindihin, bata ka pala maputi na ang buhok. Kasi ang daming worries, ang daming alalahanin, ang daming bayarin. Judith na naman bukas sa susunod na araw. Paano magkaroon ng sound mind? Read the Word of God. Hindi lang read, may pag-aaralan po natin. Hindi lang po nagpapagaling ng katawan, pinapagaling din po pala ang ating mga puso. Kung marami kang sama ng loob, di ba? Hindi sama ng loob, hallelujah, amen? Hindi po laman loob, kundi sama ng loob, amen? At mga sugatang puso, anxious mind. Do you feel sometimes na depressed ka ba? Marami kang anxieties. Yung Word of God, when we hear, read, and study the Word of God, pinapalitan po lahat ng takot mo ng faith sa puso mo. Sabi, di ba, it will only take kagaya ng mustard seed para yung pananampalataya mo ay lumakas. Amen? At yung kaya mong sabihin sa bundok, yung bundok ay lumipat sa dagat, ito ay mangyayari. Bundok man yan ng problema, bundok man yan ng suliranin, karamdaman. Pag sinabi mo sa bundok, umalis, lumipat, mangyayari to sa buhay mo dahil makapangyarihan ang salita ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Kung ikaw yan ay handang receive ng Word of God, sumigaw ng malakas na Hallelujah! Ano pa po? It is the greatest weapon against Satan. The Word of God is God's greatest weapon against Satan. Ephesians 6,
17. Nung tinukso po si Jesus sa wilderness, hindi po siya nakipag-debate sa dyablo. Hindi rin siya nakipag-argue. Pero ang ginawa lang po ni Jesus, sinambit niya, it is written, it is written, it is written. Lagi po nang sinasabi, lagi naman po pinag-uusapan to. Bakit ang Kristyano laging nararanasan ang temptation sa kanyang buhay? Lagi may problema at suliranin. Bakit nakakapasok ang plano at gawa ng kaaway? Dapat po ang panglaban natin, hindi lang tanggap ng tanggap. Di ba sinasabi ni Jesus, ni Bishop, ni Apostle Ted, knock knock, kahirapan, pasok po ba? Hindi. Knock knock, cancer, pasok po ba? Hindi. Kahirapan, kaguluhan ng pamilya, labas. Sabi ng diablo, bakit? Ano ang pruweba mo? It is written. It is written. It is written. Wala ka na namang pambayad. Sabihin mo, it is written, my God shall supply all my needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Hindi mo kaya yan. All things are possible with God. Amen? We need to know the Word of God. We need to abide in His Word. Kaya po, ang sandata natin ay ang salita ng Diyos. Kung wala kang Word, wala kang armas. Di ba? The Word of God is the sword, is our sword. The sword of the Spirit, the Word of God. A very basic preaching, a sermon, but a lot of Christians nowadays, mahirap gawin yung pagbabasa ng salita ng Diyos, ang daming rason, ang dami-daming sinasabi, nahirapan ako magbasa, nahirapan mag-aral. Amen. It's not too late to have a Bible study sa bahay niyo. Ginawa na namin yan noong 1970s, 80s, 2000. Ngayon ng oras, hindi ka na ba mag-Bible study sa bahay mo? Dati, ang sigla-sigla mo, nagluluto ka pa ng pansit para mag-Bible study. Ngayon, ginawa na namin, ayaan mo na yung mga bata. Yung mga bata naman, sa susunod na pagtanda ko, ang daming rason. The Bible says, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Si Jesus nga hindi nagbabago sa'yo. Dapat ganun din yung pagmamahal mo sa Panginoon. Amen. Amen? Ano po sabi po sa binasa natin kanina? If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him. Ano po yung sabihin ng keep? Everyone say, keep my word. Ang ibig sabihin po pala ng keep ay to store it in our heart or spirit. Pwede bang ilagay natin ang ating kanang kamay sa ating mga dibdib? At sabay-sabay, hindi po kayo aawit, amen? At sabay-sabay sabihin natin sa inyo mo, I keep, I store the Word of God in my heart and in my spirit. In Jesus' name. Amen. We don't love God more than we love His Word. We don't obey God more than we obey His Word. Kapag sinasabi mong mahal mo ang Diyos, pero hindi ka nagbabasa, baka sa buong linggo to hindi ka nagbasa ng salita ng Diyos, merong question, mahal mo ba talaga si Lord? Sabi mo sa atin mo, mahal mo ba talaga si Lord? Busy po ako, marami akong trabaho, may paninda ko, may mapapanindahan ako, may pasok po ako, may exam ako. Yung notebook mo nga, kabisado mo yung libro. Yung kontrata ng business mo, kabisado mo kung kailan mag-e-expire. How much more yung salita ng Diyos? Amen? So abiding in God's Word is the proof of our love for God. Pag nag-a-abide po tayo sa salita ng Diyos, ano po promise ng Panginoon? May promise. Sabi mo sa kanila mo, may promise si Lord. John 14:23, we will come to Him and make our home with Him. Sino po dito gusto maging close si Jesus? Sabi mo sa katabi mo, gusto mo bang maging ka-close si Jesus? The Bible says, Jesus is our best friend. Amen. Hindi lang best friend, ikaw ay tinuring na anak. Sons and daughters, children, we are children of God, children of the Most High. Hallelujah!
Kaya po tayo ay mag-abide. Ito po ba yung pagkat lagi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, ay ito yung proof na tayo ay merong pagmamahal sa Panginoon. Kaya sabi mo sa atin, simula sa araw na ito, sige, gisingin mo yung katabi mo, simula sa araw na ito, lagi ka nang magbabasa, lagi ka nang magbubuklat, lagi ka nang mag-aaral, lagi mo nang kakausapin ng Diyos sa buhay mo. Amen. John 15 verse 7, sabi po ni Jesus, "If you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire." Sino po sa kalagitnaan natin ngayon, merong desires sa kanyang puso? Sabi mo sa atin mo, ano gusto mo mangyari sa buhay mo? Sige po, kausapin mo yung nasa likodan mo, nasa gilid mo. Sabi mo, what do you want for the Lord sa buhay mo? What are your desires? O what is your desire ng puso mo? Sabi po ng Bible, you will ask what you desire, and it shall be done for you. It shall be done for you. Mangyayari sa buhay mo. Sa mo, mangyayari yan. We don't believe in the world. The world is saying to us, manifest, manifest. Yeah, for them it is manifesting. But here, we, the Christians, we believe in the Word of God. Amen? Sabi to, you will ask what you desire, and it shall be done for you. Pero may condition. Sabi mo, if. Sabi mo, if. Ano pa yung if? If you abide in me. Kapag ikaw naging nakipag-close kay Lord, kapag lumapit sa Panginoon sa salita niya, lagi mong babasahin. Lagi mong may room ka sa puso ng Diyos. Hakot ka ng hakot. Akin yon, sa banda rito naman. Pero hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Ano mangyayari sa'yo? Nga. Wala. Bakit? You will ask what you desire, and it shall be done for you if you abide in me, in the Lord. And sabi lang po doon, and may kadugtong yung salita ng Diyos. Hindi lang, Lord, I want to praise you, worship you, to glorify you, to honor you, to give you glory. I will give my tithes and offering. That's right, 100% approve. Nagpa-fasting, approve. Nagwo-worship, approve. Nag-Bible study. Pero, hanggang Bible study na lang. Kung kailan lang Bible study, tsaka lang bubuklat ng salita ng Diyos. Sabi po doon, and my words abide in you. Kapag yung salita ng Diyos, pumasok sa puso mo, sa buhay mo, sa spirito mo, sabi doon, the word abide, yung the word keep, stored in heart and spirit, nasa puso mo, tumatagos sa buong kaluluwa mo, yung salita ng Diyos. And, sabi po doon, and it shall be done for you. Church, the promise of God, mangyayari lahat ng hinihiling mo sa Diyos kapag ang salita mo at ikaw ay nakipag-isa at lumapit sa Panginoon. Abiding in God's Word is the key to staying close to Jesus. Baka yung katabi mo medyo lumalayo na kay Lord. The key is for you to stay close to Jesus, abide in Him and abide in His Word. Every time po na ikaw ay nararamdaman mo, you feel down, you feel depressed, you feel na hindi ka malakas, yung katawan mo parang hihina, you speak in tongues, di ba? When you speak in tongues, you edify yourself, pinapalakas mo yung sarili mo sa Panginoon, sa presensya, and the most important thing is, you read the Word of, you claim the promise of God. I am healed by His stripes. I am healed. Lord, hindi ako papayag na yung salita mo hindi magkakatotoo sa buhay ko. Kaya ka nanghihina. Hindi mo kiniklaim yung sa promise ni Lord sa kanyang salita. Tingnan mo yung taong malalakas, kahit may edad na, puno ng salita ng Diyos. Nililinis pala nito po yung
kaluluwa natin. And it takes us into God's presence. Isang tao na walang presensya ng Diyos ay yung taong hindi lumalapit at nakikipag-isa at hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Paano po natin mabibuild yung sarili natin sa salita ng Diyos? How do we build the Word of God into our lives? Mabilis lang po to, 2 points lamang. Number 1, gain knowledge through the Word of God. Everyone say, gain knowledge. Lakasan po natin, gain knowledge. At this level, tayo po ay, sa oras po na to, we're simply learning the stories of the Bible. We know David, di ba po? We know Goliath, we know Moses, Noah, Adam and Eve. Andyan pa po ba kayo? Amen? You know Matthew, Mark, Luke, and John. You know Saint Paul, Apostle Paul. We know Jonah. Alam natin yung storya ng, marami tayong alam na storya, Hinati yung dagat. Amen? Yung bato, nagkaroon ng lumabas yung tubig. We simply learning the stories of the Bible. The people of the Bible. Last time, si Obed-Edom. Amen? Si Benaiah. Oh, sino yun? Alright? Si Haggai. Alright? Alright? Si Jeremiah, si Elijah, si Elijah. Ang daming characters, people of the Bible. The truths of the Bible. The facts and events of in the Bible. Alam natin nangyari to. At ang Diyos ay naapako sa krus, nilatay, namatay at muling nabuhay. We know kung paano pinanganak si Jesus. Simply learning the story. Pero alam niyo po ba, this is the shallow level, but it is the basic level that we need to get to. Mababaw, pero it is the basic level na kailangan natin gawin. Baka nakalimutan mo na, sabi mo sa katiba, baka nakalimutan nyo na po. Tanongin mo yung katiba, nakalimutan mo na ba yung mga bagay-bagay, history, story, character sa Bible? It is the shallowest level, but it is the basic level that we need to do. Alam niyo po ba, even though marami pong Bibles today nang hindi katulad ng mga nakaraang mga panahon. Dati, iisa lang ang version ng Bible. Then, nagkaroon ng iba-ibang version. Sa ibang bansa, pinagbabawal ang magkaroon ng Bible. Pero ngayon po, sa panahon ngayon, wala ka ng rason. Sa cellphone mo mismo, may Bible. Amen. Hello? Yet, so many of us are biblically illiterate. Nagkakabali-baliktad. Hello? Uy, sabi mo, gain knowledge through the Word of God. For example po, siguro baka sinasabi nila, maybe it's a joke, but when it comes to serious communication or fellowship or pag-uusap sa bahay or Bible study, many think na maraming mga statements sa Bible na nagkakabali-baliktad. Many think that the statement, God helps those who help themselves, is in the Bible. Ano po yung mga yon? Some people actually think na si Sodom at Gomorrah daw ay mag-asawa. What? Na si Adan at Eva, ang kinain ay apple. Mali. Ang kinain nila, nilagay sa Bible, fruit. Walang sinabing apple. Iba, ang version, orange. Yung iba, bayabas. Hello, what? Kasi hindi binasa, hindi inaral. At sinabi si Jesus daw binaptize ni Moses. What? Nagkabali-baliktad. Andyan pa po ba kayo? Nakakala ng iba, ang sumulat lang ng Bible ay 4 na tao, si Matthew, Mark, Luke, and John. Kasi Gospels. 4 Gospels, iba po yon sa buong Gospel. Amen? At sabi yung, sino daw ang asawa ng mga apostles? Ito yung mga epistles, hindi rin po. Alright? Grabe. Si Samson, sino ang pumutol ng buhok? Sino pumutol ng buhok niya? Hindi rin po. Si Delilah po, pag binasa mo yung Word of God, inaral mabuti, si Delilah
tumawag ng isang tao para putulin yung mga braids ng buhok ni Samson. And everyone say, Amen. 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 Ano pa? Si Jonah daw ay kinagat ng pating. What? Hindi po. Si Jonah nakalagay sa Bible, malaking isda. Hindi po sinabi doon kung malaking bangus or pating or shark, baby shark or mother shark, right? Hindi rin po, malaking isda lang. So we need to gain knowledge through the Word of God. We laugh, tama po, we laugh, it's like a joke, you know? But I wonder how much of the Bible we know. Alam niyo naman po, hindi naman po ibig sabihin na magkaroon ka ng knowledge about the Bible ay ano po, malaki ka na, o kaya nakipag-debate ka na. O ikaw, alam ko yung gano'n, yan. It's not. Hindi naman po para mag-brag ka na maraming alam sa Bible. Amen. Sino po nakakaalam ng 10 Commandments? 10 utos ng Diyos. O alam mo yung 100 commandments of your mom. Alright? Hindi pa natatapos maghugas ng pinggan. Okay, magwalis ka naman dyan. Alright? Right? Sabi, daig mo pa si Lord. Bakit? Si Lord, 10 utos. Ikaw, 100 na. Hindi pa matapos-tapos. Amen? Right? How many of us alam po ang 10 commandments? Amen? Andyan pa po ba kayo? At alam natin, ano ba yung beatitudes, the attitude in heaven of Christian life? So many of us don't know it's in the Bible. Pero ano pa, pag binuksan mo ang iyong Bible at inaral ito, matututo ka. Amen? Hosea chapter 4 verse 6, My people are destroyed for lack of knowledge because you have rejected knowledge. I will also reject you from being priests for me because you have forgotten the law of your God. So I will forget your children. So we need the Word of God. Kagaya po ng kanina, SOL1, SOL2, SOL3. Kaya po, nire-required po natin yung mga gusto mag-leader, mag-serve sa church. Kasi, serve ka ng serve kay Lord sa church, but you don't read the Word of God. Tumatayo ka sa harapan, kumakamay ka, you do everything for the Lord, you're busy in the kingdom, pero hindi ka busy sa King. Andyan pa po ba kayo? We need to embrace the knowledge of His Word. Paano po tayo matututo? We have heard this before. Lagi naman natin pinipreach, baka nung ginawa tong Bible, nung na-iprenta tong Bible, we've heard this before. Baka ito yung tamang oras to apply what we have heard. Ano po yun? Sabi mo sa kanila, hear the Word of God. Sabi mo, hear the Word of God. Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Kaya po napaka-importante ang pumunta sa church. We can listen to the Word of God through church services. We need to hear. We will gain knowledge when we hear the Word of God. At napaka-importante po, tingin po kayo lahat dito sa harapan, napaka-importante po na tama yung pinapakinggan mo. Hindi lang magaling mag-English, magaling mag-present, maraming examples. Ay, ang galing. Tama yon. Ang daming followers, ang daming likes. Amen. Dapat po sound doctrine. Hallelujah. Andyan pa po ba kayo? Amen. Cell group meetings, that's why it's very important to attend cell group meetings, P20, Bible study classes. Amen. May YouTube na po tayo. So, announcement po, yung YouTube po natin, YouTube channel ay Jesus Christ the Deliverer Church. I-follow and subscribe nyo po. Amen. Updated na yon. Amen. Amen. So, yung mga service natin, you can replay. Pangalawa, read the Word of God. Ang salita po ng Diyos, very accessible na po sa ating lahat with our electronic tablets, smartphones. So first, ano po gagawin natin? We must gain the knowledge of the Word. Amen? Knowledge is great, but it is not enough. Kung marami kang alam sa Bible, pero you become full of pride and become Bible braggarts, you brag about it. Nakipag-debate ka. Okay, sa pastor mo, di ba po si ganyan, ganito? Yes, and then what's your
motibo, para lang masabi na meron kang inalam, chinat GPT mo, or nag-AI ka. There's no problem with it, but it's not enough. If number one, gain knowledge. Number two, the last point is gain perspective through the Word of God. Everyone say perspective. Tell to your neighbor sitting next to you, sabihin mo, perspective. Ano po yung perspective? It's about seeing life from God's point of view. POV ni God. Pag-pray mo, Lord, kung ano nakikita mo sa kanila, ganun din yung makita ko po sa mundong ito. Lord, I pray that I will see the world through your eyes. Hindi sa mata ko. Kasi pag sa mata ko po, Panginoon, marami akong judgmental ako. Lord, pag nasa mata ko, Lord, marami akong makikitang mali, hindi maganda. But through your perspective, through your point of view, iba ang makikita ko. And everyone say, Amen. When we gain knowledge daw po sa salita ng Diyos, we know what God did through the Bible history. Alam naman po natin kung ano man ginawa ng Diyos. Hello, andyan po ba kayo? When we gain perspective, we know why He did what He did. Malalaman po natin bakit ang Diyos, malalaman natin kung bakit ang Diyos ginawa niya yung bagay na yon. Bakit niya inalaw na yon? Kung bakit si Job sa Tagalog, inalaw niyang dumanas ng mga challenges at paghihirap. Kung bakit si Jonah ay kinain isang malaking isda. Bakit si Apostol Pablo ay kailangan pong mabulag para ma-experience yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya. Andyan pa po ba kayo? Malalaman mo din kung bakit kung nagtatanong, sino po dito minsan nakakapagtanong, Lord, bakit kaya nangyari to? Bakit po ba inaalaw mo sa buhay ko to? Bakit yung mahal mo sa buhay kailangan pumunta na sa langit? Bakit kailangan mo dumanas sa pagsubok? You will know the answer if you gain the perspective through the Word of God. Kasi yung salita po ng Diyos ang mag-explain sa iyo kung bakit kailangan mo pagdaanan yang pinagdadaanan po natin. And everyone say, Amen. Hindi ka magtatampo kay Lord pag alam mo yung salita ni Lord eh. Amen. Hindi ka magagalit. Amen. Hindi ka manlalamig. Hindi ka matitisod sa kapwa mo na iba't iba ugali natin. Sa church, kung 800 po tayo dito, 800 ugali po yan. Amen? Kaya, salute tayo sa mga pastors natin. Amen? Sa mga leaders po natin. Hindi ka ma-stumble dun sa katabi mo. Why? Kasi you know, you gain the perspective of the Word. Kaya pala sa ganyan, maybe he or she is having challenges sa kanyang buhay, may pinagdadaanan. Gaining perspective means we see the important things. We see the relationship between things. Nagkaka-connect. We get the big picture. Andyan pa po ba kayo? Sino gusto po nang makakuha ng perspective, ng point of view ng Diyos sa buhay niya? Amen? Lord, alam ko saan ako makakarating. Lord, alam ko yung mangyayari sa buhay ko because I see this world, I see my life through your perspective. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Amen? Come on, malakas sa palakpak para sa Panginoon. Kapag ikaw po pala ay nagbabasa ng salita ng Diyos, God wants to share His perspective sa iyo at sa akin. Amen? Isipin po natin, kumbaga po ba ay para kay isang driver, nagdadrive sa bundok na maraming zigzag at maraming blind curve, hindi mo makita at hindi ka makapag-overtake dun sa mabagal na sinusundan mo. Pero ang ano po ba yung perspective? Parang ganito po yan. Para ka nagpakawala ng drone or helicopter at merong kausap doon na sinasabi sa'yo na, pwede na lang mag-overtake, kumaliwa, kumanan. Ganun po yung salita ng Diyos. Kahit blinded ka sa nakikita mo, kahit ikaw ay merong naka-block, hindi mo makita yung susunod mong pupuntahan, ang Diyos ang magsasabi sa iyo kung saan ka papatungo. Amen? Kung saan ka pupunta. Amen? Andyan pa po ba kayo? Maybe we will ask, why is this happening to me? What is the purpose of this?
What is the meaning of my life, of this life? To answer all of our questions, the most of our questions, it will be found in perspective. Ano po ba yung the goal of knowledge is that we will know the Word of God. That's right. Pero po ang goal ng perspective, ang goal po ng perspective ay maintindihan natin. We will understand the mind of God and learn to think like God does. And to understand why He does what He does. Hindi ibig sabihin naman po noon na, oy, kautak mo ng Diyos, hindi po. His ways are higher than our ways. His thoughts is higher than our thoughts. Ibig sabihin lang po noon, ano po? Maintindihan mo kung bakit ganun ang ginawa ng Diyos sa'yo, sa church mo, sa family mo. Merong maintindihan mo at the end of the day, the best plan ni Lord ang mangyayari. The best plan and His will ang mangyayari sa buhay po nating lahat. Paano po malalaman yon? Gain knowledge and gain perspective through the Word of God. 2 points. Sabi sa kanya mo, 2 points. Hindi mo makakalimutan to. Gain knowledge of the Word of God and gain perspective. Tayo lahat po ay tumayo na sa presensya ng Panginoon. Psalms 103 verse 7. He made known His ways to Moses, His acts to the children. Ano po kailangan natin gawin? We need to study the Word. Sabi mo sa kanya mo, study the Word. Kaya po pala may Bible study, may cell group, may P20. We could ask questions. Amen. Amen. Good starting point po yon. Ano pa po? When we say gain knowledge and gain perspective, we memorize the Word of God. Amen? Hindi lang puro salita, makinig, you memorize. Parang, sino po kumakain ng kanin dito araw-araw? Memorize. Okay. Para maintindihan nyo lang po, alright? You memorize. Not the rice, alright? The Word of God. Right? Ano pa po? Meditate on the Word. When we say the meditate, we matter. Ulit-ulit, sinasabi mo sa sarili mo. When we pray, when we do opening prayer, we meditate on the Word of God. Amen? We recite a verse again and again. Sabi mo sa sarili mo, again and again. Joshua 1:8, meditate on it day and night. Hindi lang binabasa, hindi lang iniisip, kundi inuulit-ulit. Sabi mo, maganda pala din yung paulit-ulit. Amen? Kapag inuulit-ulit mo ang salita ng Diyos, from your mind, before we pray, tingin po lahat sa akin, from your mind, pag sa bibig mo, inulit-ulit mo, I am blessed, I am healed, by His stripes, I am healed. Amen? I trust the Lord. Amen? He will answer all my prayers. If I seek Him, I will find Him. If I knock, the door shall be open. Amen? Paulit-ulit mo sinasabi. Ano po yung mangyayari sa'yo? From your mind, pupunta yan sa iyong puso. If you abide in me, and you abide in His Word, whatever you desire, it shall be done unto you. When we step out of this place, yung desire ng puso mo mangyayari. Kasi you abide sa Lord at we abide in His Word. Sino po dito, starting today, hindi niya kakalimutang mag-abide sa salita ng Diyos. Amen? Kahit gagano kang ka-busy, may exam ka, mga youth, may trabaho ka, ang dami mo tinatapos sa project, may deadline ka, may negosyo ka, magbubukas ka tindahan, magbubukas ka ng negosyo, may church ka, meron kang Bible study, before we do anything else, we abide kay Lord at we abide in His Word. Bago ka mag-Netflix, bago ka mag-cellphone, buksan mo yung salita ng Lord. Because the Word of God is very powerful. And everyone say, Amen. Palakpakan natin sa Lord na malakas. Hallelujah!
Thank you, Jesus. It's time to develop the spiritual discipline and abide sa kanyang salita. Very simple sermon. Simple one, but it's very important. Pinakamababaw, pinaka-basic, pero ito yung pinakakailangan natin gawin. If you want to be anointed by God, read the Word of God. Study, meditate, apply it. Amen? Memorize the Word of God. Amen? Very basic one. But minsan, kadalasan, nakakalimutan. Sabi mo sa tayo mo, hindi ikaw yun. Amen? Do we want to have more church members? Yes, 100%. Do we want to be blessed by God? 100%. Do you want healing sa ating katawan? 100%. But we need to abide kay Lord at abide in His Word. At sabi doon, may pangako po si Lord, di ba? So we will receive the promises of God in our lives. We will come to Him, sabi sa John 14:23, we will come to Him and make our home with Him. Lift up our hands to Jesus. Hallelujah. And you know, church, Jesus deserve all the glory, all the honor, and all the praises. Hallelujah. Lift up our hands to Jesus. Pwede ba bang sambahin natin? Kung meron tayong pagkukulang sa pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Diyos, let's ask forgiveness. Lord, fill me once again. I want to be on fire again for you, in serving you. Maybe it's a time na nag-change ka ng ministry. Lord, I want to level up in serving you, in loving you, in honoring your name. Lord Jesus, here I am. Lord, yung anak ko po, hindi ko po alam ang gagawin. All the answers ay nasa kanyang salita. Thank you, Jesus. Let's talk to Jesus right now. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Why not we lift our hands to Jesus? Sing this once again. You deserve the glory. If you believe that God deserves the honor, the glory, lift up our hands to Jesus. As we lift, you deserve the glory. You deserve and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we sing this one more time in a higher key. Let's sing this again in higher key. Thank you, Jesus. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy. For you are great. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. There is no one else. Every hand's lifted up. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you.
this one more time. You deserve the glory. You deserve the glory, oh, and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory. You deserve. And the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There's no one There else. is no one else like you. You For you are are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is. no one else. Lift up our hands to Jesus. For You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no. There is no one else We will like abide in you. you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Let's begin to thank the Lord right now. Come on, lahat po nating ipinapanalangin sa Panginoon. Let's begin to thank the Lord in advance. Just say, thank you, Jesus. I have received this. I have received this blessing. I have received restoration of my family. Let's begin to thank the Lord right now. The Word of God is like a fire, like a hammer. It brings healing to your bodies. It brings health. Thank you, Jesus. Father God, we thank you, Lord, sa oras po na ito. And we truly believe, O God, that you deserve all the glory, all the honor, and all the praises. Lord, we will abide in you, and we will abide in your word, O God. Starting today, Jesus, Holy Spirit, Father God, guide us, be with us. At Lord, bago namin gawin ng isang bagay, Lord, we will abide in you. We want to be closer like never before sa iyo, Panginoon. Closer. To be more closer and closer and closer to you, Jesus. And Lord, every decision na aming gagawin ng aming buhay, Panginoon, we will abide in your word. We will obey your word, Jesus. And Lord, we will do it, O God, with gladness in our hearts. Father God, with marami pong salamat sa oras na ito. Dahil ang salita mo ay umukit at tumagos sa aming puso, sa aming mga kaluluwa, sa aming mga spirito sa oras na ito. At alam po namin, you cleanse our soul with your word. Lord, cleanse our soul, our spirit, our emotions, our thoughts, Jesus. You cleanse us. And by your word, by your blood of Jesus, Lord, we will be worthy sa iyong harapan. This is our prayer. To God be the glory, all the honor, and all the praises to your name. In Jesus' name, this we pray. And everyone say, Amen and Amen. Palakpakan natin si Lord ng malakas. Amen. As we gain knowledge and perspective through the Word of God. Come on, a mighty clap offering of praise to Jesus. Come on, yung palakpak, everyone in this place. Glory to Jesus. Glory to you, Abba Father. Sige, palakpak pang malakas para sa Panginoon. Yung palakpak na lalabas ng punong-puno ng buhay. Palakpak ng lalabas ng punong-puno ng lakas. Palakpak ng punong-puno ng pagpapalas. They step out of this place. Hallelujah. Amen and amen. Sabihin mo sa katabi mo,
abide in His Word. Amen. Hallelujah. You may take your seats at dadako po tayo sa ating special offering today. Good morning, church! Tayo naman po ay dadako sa ating mission offering na gagamitin po natin sa pagpapagawa ng Favor Auditorium. Sabi po sa inaral natin kanina, abide in His Word. At ang salita po ng Panginoon may kasamang pangako. Di po ba? Sabi sa Luke 6:38 na lagi ko po sinasabi na my favorite Bible verse. Sabi dito, magbigay ka at ikaw ay bibigyan. At ang ibibigay sa atin ng Lord, hindi basta-basta. Sabi dito, siksik, liglig, umaapaw. Amen po. So lahat po tayo magkakaloob sa Panginoon. Amen. The more you give, the more you are blessed by the Lord. Amen. So lahat po yung ating kaloob, taas po natin. Hallelujah. We praise you, Jesus. We glorify your name, O Lord. Salamat po aming Ama sa umagang ito, sa bawat isa na naririto, sa babae, lalaki, bata at matanda na narito, na una kang hinanap, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng kamay na magkakaloob. Bless mo pa po, Panginoon, ng bawat isa. At sa susunod na linggo, maraming pagpapala pa po ang dumating sa aming buhay. Salamat po aming Ama. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as you. Oh, hallelujah. I've been washed in the water, washed in the blood. All because of you. Oh, hallelujah. I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as you. Oh, hallelujah. I've been washed in the water, washed in the blood. All because of you. Amen. Tayo tumayo. Hallelujah. Tayo po lahat ay tumayo na. Hallelujah. Amen. Oh, I know that I know you have never let me go. Every low, every high, you are faithful all the time. I've tasted and I've seen. Sino niniwala na ang Diyos ay mabuti sa kanyang buhay? I know That I know. Sabay-sabay. Oh, I know that I know you won't never let me go. Every low, every high, you are faithful all the time. I've tasted and I've seen you've been so good to me. Oh, I know that I know. I know. Oh, I know that sabay-sabay ang kamay. You'll never let me go. Every low, every high, you are faithful all the time. I've tasted and I've seen you've been so good to me. But I know that I know faithful. Wash in the water, wash in the blood. I'm as good as you. Oh, hallelujah. Wash. Sabi mo sa atin mo, binago na ako ni Lord. Sige po, bago mag-uwian, magkamayan tayo. Sabi mo, sige po, magkamayan tayo. Sabi mo, I'm washed in the water, washed in the blood. All because of you. Oh, hallelujah. Wash in the water, wash in the blood. Because of you. Oh, hallelujah. Wash in the water, wash in the blood. All Because of you. Oh, hallelujah. And wash in the water, wash in the blood. Because of you. Oh, hallelujah. Amen. Amen. Sino dito yung hinugasan na? Amen. You know, we can be washed by the word of God, by the water and the blood of Jesus. Amen. Lord, Father God, as we go out of this place, Lord, we just want to thank you, and we just want to say that we love you, Jesus, and we thank you, Lord, for everything that you have done in our lives, and Lord, we thank you that you will do great and mighty things for this week, Jesus. Lord, hayaan mo po, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ay dumalay sa buhay ng bawat isa, and the grace of God, the peace,
comment from you, Jesus, ay dumaloy sa aming buhay. And we pray, O God, that the great shalom, the protection of the Lord, favor after favor, the favor of man, favor of the Lord, provision, promotion will be upon us. Lord, Lord, for good health, long life, and satisfied life. And Lord, we pray, O God, na lahat na aming gagawin, Lord, sa mga estudyante, you will be blessed by them, Lord, with wisdom, knowledge, understanding. Even, Lord, sa mga nagninegosyo, sa mga nasa bahay, Panginoon, you will bless them, O God. And you said in your word, as for me and my house, we will serve the Lord. And we pray, O God, Lord, for Apostle Ted and Reverend Lily as they go back, Lord, sa this week. At makita namin sila, Lord, sa Sunday na puno-puno ng maraming testimony at maraming magandang ginawa at pinagpala, Lord, ang kanilang buhay. Lord, dalangin din po namin sa lahat na po naming pupuntahan today, sa buong linggo na ito, Panginoon, sasamahan kami ng iyong anghel to the left, to the right, to the front, to the back. At Lord, whatever we do, we will do it for your glory alone. To God be the glory, all the honor, and all the praises to your name, because His name is Jesus. And everyone say, Amen and Amen. Amen. The service has ended and the fellowship has begun. See you all.